hindi ako nagkakamali. Hindi maaari. Akin na yung lisensya mo. Ako, nasa lugar ako. Akin na yung lisensya mo. Nakakatakot talaga kapag meron kang makainkwentro na ganitong klaseng driver dahil super aggressive sila at pwede ka talagang mapahamak. Kaya kung alam mong nasa tama ka, tapos super aggressive talaga siya, pwede mo nang i-document by taking photos or videos but with precaution. Para naman magkaroon ka ng physical evidence, lalong-lalo na kapag alam mong darating ito sa kasuhan. Galit na galit. Ako pa yung minamaliin niya. Siya yung gumigitna, wala siya sa lugar. Ako daw yung gumigit-git. Iniiwasan ko na nga eh. Sir, hindi ako nagkakamali. Hindi maaari. Akin na yung lisensya mo. Ako, nasa lugar ako. Akin na yung lisensya mo. Umiiwas na ako sa inyo. Akin na! Kaya mo, galit na galit. Titignan ko lisensya mo. Nakadrugs ka pa. Akin na yung lisensya mo. Titignan ko lisensya mo. Titignan ko, pulang-pula mata mo, nakadrugs ka. May mga sakay ako doon. Kahit videohan mo ako dyan, ikaw ang wala sa linya. Papatayin mo pamilya ko. Gago ka. Akin na lisensya mo. Akin na lisensya mo. Mo kami? Ba't pulang-pula mata mo? Nakadrugs ka ba? Akin na lisensya mo. Huwag mo akong videohan. Video mo ako ng i-video pamilya ko. Naintindihan mo ako. Akin na lisensya mo. Sir, wala akong Pagod ka ba? Wala akong problema. Wala akong pagkakamali. Sa pagkano? Dinit-git mo kami, hindi mo nakikita yon? Ano kinikita? Ikaw wala sa linya. Ako wala sa linya. Ay, umiiwas na ako sa iyo. Akin na lisensya mo. Akin na lisensya mo. Akin na lisensya mo. Nanginginig na ako sa iyo. Akin na. Hintayin na lang natin. Pero bago ang lahat, follow me sa ating Instagram account, The Story of Anthony. Kaya thank you for following. So, ibig sabihin kapag red eyes ako, katulad niyan kahapon na vlinag ko, nagbabatak na daw. So, agad-agad na mag-judge si kuya na kapag porke red eyes, bumabatak na. Hindi ba pwedeng na-irritate lang yung eyes o kaya may medical condition yung eyes? Pero wag naman sana na i-judge agad na bumabatak na walang ebidensya, di ba? Not unless kapag nag-positive ka sa mga urine test, mga MMA na ganyan. So, nakakalungkot lang kasi yung mga ganitong klaseng road rage incidents, mapapansin mo talaga na super aggressive. Merong isa or both parties na super taas talaga ng emotional level. Marirealize lang nila na medyo kagagahan talaga yung ginawa nila kapag bumaba na yung level of emotion. So, sigurado, no, after na-realize ng aggressive driver na ito na nag-viral siya at posible siyang kasuhan, ayan, sobra-sobra siguro ang pagsisisi niya. Napansin nga ito ng LTO at sabi nito, the SUV driver was ordered to appear before LTO NCR office on December 4. Tapos dito, LTO preventively suspends registration, driver's license of SUV driver in viral road incident in Taguig City. Tapos, ito ang mga nakita nila na possible na paglabag niya. So, reckless driving. Tapos, obstruction of traffic. Kasi, di ba, in-stop niya yung sasakyan niya habang ongoing yung traffic. And then, improper person to operate a motor vehicle. Tapos, pwede daw yung usurpation of authority in which, bakit daw niya kinukuha yung driver's license na hindi naman siya authorized na gawin yon. Kasi, meron yung mga designated personnels such as men in uniform na authorized para kunin yung lisensya na part of kanilang duties and responsibilities sa kalsada. So, pag-usapan naman natin yung aking eyes. Naloko talaga ako kasi sabi niya, yung eyes daw ng driver is namumutla or red eyes. Tapos, nag-conclude agad itong aggressive driver na nagbabatak o kaya, alam mo yon, may ginagamit daw na ipinagbabawal na kaemehan. So, syempre, ako naman, di ba kahapon, nagre-red itong isa. Pero ngayon, wala na. Buti na lang, na-irritate lang siya. Kahapon kasi, hindi ko alam kung connected ito sa
Katniel, kaya nag-red talaga itong paggising ko, tsaka nung hinilamusan ko yung mata ko. But ngayon, it's okay na, it's fine. Medyo nag-subside na rin yung eye bags kahit konti lang. Ayan. So, naloko lang talaga ako sa sinabi niya na porke nag-red lang, ay nag-conclude agad siya. Ang reaction ko dito is nakakawindang talaga, nakakalungkot, tapos masisindak ka talaga, lalong-lalo na kapag napansin mo merong anger management issues ang sasalubong sa'yo o kaya magko-confront sa'yo na as in. Talagang to the next level ang kanyang init ng ulo. So, ito yung talagang pinaka-iiwasan natin even if defensive driver ang mga nasa kalsada, kung ganito rin lang ang mga kaharap mo, siguro ang the best thing talaga is, one of the best thing I should say is, ayun, gamitin mo yung phone mo, i-record mo para magkaroon ka ng evidence in case na ma-escalate ito sa kaso. So, for the meantime, undergoing yung investigation sa insidenteng ito and posible na mahaharap itong aggressive driver ng mga patong-patong na cases. So, basing sa mga napanood natin sa TV, kasi napansin na ito ng mainstream media, tapos napansin na ito ng mga authorities na nangyari, di umano, yung insidente sa Taguig na pwedeng makaharap ng obstruction sa traffic, tapos usurpation of authority, tapos I'm not sure kung pati grave threat. So, I'm not sure kung ano pa yung pwedeng ikaso sa involved na aggressor na ito. And I am not sure kung baka meron ding kaso na isasampa dun sa driver ng truck. I'm not sure kung truck yung binabiyahe ni Kuya. Pero for sure, magkakaroon talaga yan ng case. Bale, parang inquest proceedings yun, no? Correct me if I'm wrong dito. Kumbaga parang yung magkakaroon ng preliminary investigation, and then kapag mag-sworn statement yung driver na kumuha ng video, and yun na nga, magkakaroon na talaga ng formal complaint. Tapos, ayun, depende na lang kung ma-forward talaga yung kaso or hindi. Tapos, nabalitaan ko na parang na-forward or napansin ata ni na Raffy Tulfo in action. So, pinatulfo din niya talaga itong driver ng SUV. So, mukhang magkakaroon talaga ng patong-patong na problema itong aggressive na SUV driver. So, kinover ko talaga yung face niya para syempre, no, data privacy, and syempre yung plate number. So, pasensya na po kayo kung hindi ko pwedeng i-reveal or kung kailangan ko talagang takpan yung face para naman sa security din yan, no? Kasi for sure, meron na ring mga galit na nagme-message sa kanya, and for sure, hindi lang sa social media, no? Pati sa physical. So, ito yung pinaka-lesson sa ating lahat na kahit na very defensive tayo, hindi talaga natin may iwasan kapag meron talagang super init ang ulo. And lesson din sa atin ito na magpakalma kapag nagda-drive sa daan at huwag idaan lagi sa galit kung ano man yung mga na-encounter natin sa kalsada. Okay? So, happy driving, happy safe driving, and always magpakalma kahit na anong mangyari. Okay, so that's it guys. Thank you. I hope na may natutunan kayo dito sa video, and always be positive.